Mga payag gabi mga tanan, mga kawaray. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, doon din sa ating mga OFW. Mabuhay po kayong lahat. At ngayong gabi, meron po tayong panonoorin mga video na katakot. At ready po ito kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po ang channel niya. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. At pag napanood na po ninyo yung video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-likes. At okay, panoorin na po natin. Ang video namang ito ay naitala ng isang grupo ng mga explorer na nagpasyang pasukin ang isang abandonadong gusali na matagal nang napapalibutan ng mga nakakabahalang kwento. Ayon sa mga lokal, may mga taong pumapasok dito ngunit lumalabas na lubhang nanginginig at natatakot. May ilan na biglang nahihilo, nakararamdam ng matinding bigat sa dibdib, hirap sa paghinga, at isang napakalakas na pakiramdam na hindi sila malugod na tinatanggap sa lugar na iyon. Ang iba naman ay nagsasabing bigla raw nasisira ang kanilang mga electronic device. May mga yapak na umaalingaw sa mga bakanteng pasilyo, at may mga bagay na kusang gumagalaw ng walang dahilan. Pumasok ang mga explorer na may pag-asang makikipag-ugnayan sa kanila sa kung anumang sanhi ng mga karanasang ito. Ngunit sa halip na mga sagot, hinarap nila ang isang bagay na tila nagpapatunay sa bawat kwentong kanilang naririnig. Panoorin ninyong mabuti. Var bir şey var. Yönüne gidiyor. Creepy ng creepy nung yung bahay na yan. Yung bahay, building. Biliyor bir şey var burada. Kafamıza gelecek yollar sonra. Dokundu. Sa isang sandali, bigla na lamang bumagsak ang isang palakol, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanila. Wow, Isang himala na walang tinamaan. Ang ganitong mga incident delikado yan Parang parang sinadya na ilagay doon yung palakol na yon. Delikado yun pag may nahulugan. Buti kung hindi matalas yung yung palakol. Tsaka may kabigatan yan. Pag tumama sa iyan, talagang masusugatan ka ay nagbubukas ng mas nakakakilabot na tanong tungkol sa uri ng presensyang maaaring naninirahan sa mga ganitong lugar. Ayon sa ilang teorya, may mga espiritong nagiging marahas kapag sila'y nakakaramdam ng banta, ginagambala, o kapag nilalabag ang kanilang teritoryo, lalo na sa mga lugar na may kaugnayan sa trauma, karahasan, at matagal na pag-abandona. Anuman ang naroroon sa loob ng gusaling iyon ay tila walang balak makipag-usap. Sa halip, ito'y puno ng galit at dahil dito, ang engkwentro na ito ay mas mapanganib kaysa sa karaniwang investigasyon ng paranormal. Ang video namang ito ay mula sa channel na Noob Team Explorer, kung saan isang urban explorer ang nagpasyang pasukin ng isang abandonadong parke na pinaniniwalaang may madilim at nakakagambalang kasaysayan. Ayon sa mga lokal na residente, ang parking ito ay dati isang masayang lugar na dinadagsa ng mga pamilya at mga bata. Ngunit paglipas ng panahon, nagsimulang may mga magulat ng kakaiba at paranormal na mga pangyayari sa lugar. May mga nakaririnig umano ng mga hindi maipaliwanag na tunog, nakakakilabot na halakhak, at may ilan pang nagsasabing nakakakita sila ng mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Dahil dito, tuluyan ang iniwasan ng mga tao ang parke. Sa kabila ng lahat ng babala na ito, nagpasya pa rin magsiyasat ang explorer at idokumento ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kamera. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, apa itu guys? Lihat. Inna lillahi. Ano yan? Ya Allah. Makatakot ang yan ng tsura Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat teman-teman. Makatakot ang itsura. Kalian lihat guys. Habang iniikot ng kamera ang kanyang paligid,
bigla niyang napansin ang isang kakaibang tanawin. Sa likod ng isa sa mga puno, may isang figurang may maputlang puting mukha na tila palihim na sumisilip sa Katakot ng itsura, oh. Parang ano eh, parang ano yan, aswang siguro yan. Ang haba ng buhok, ah. Aswang. Takot ang itsura eh. Hmm. Wow. Ay, makakita ka ng ganyan itsura, naku. Ay, hindi na ako makagalaw niya pag ganyan nakita ko ganyan itsura niyan. Bagamat Ayun, halatang natigilan sa takot, pinilit Talagang ano, nakakatakot talaga eh. Oh. niyang manatiling kalmado at ipinagpatuloy ang pagre-record, umaasang makakakuha pa ng mas malinaw na ebidensya. Ilang sandali pa, may narinig siyang mahina ngunit nakakikilabot na halakhak mula sa mas malalim na bahagi ng parke. Sangat aneh sekali tempatnya guys, belum pernah saya kesini guys. Ya, saya belum pernah kesini teman-teman. Bukan apa nih tempat wahana wisata yang terbengkalai teman-teman. Cuman apa itu Cok? Hmm. Ya Allah gemeter kakiku ya anjing, itu lagi dia. Astagfirullah. Ya Bapak ya, tapi jangan Wah, apa itu? Itu hal itu bukan. Nang itutok niya ang kamera sa direksyon ng tunog, siya ay napatigil sa pagkagulat. Ang parehong figurang may puting mukha ay naroon na ngayon sa mas malayong distansya, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Sa kabila ng takot, tinipon ng explorer ang kanyang lakas ng loob at nagpatuloy sa pagkuha ng video. Ngunit nang magpasya na siyang lisanin ng parke, biglang nagbago ang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit, sit, sit. Wajud. Nilapitan niya. Ya Jarot. Astagfirullah. Aduh mati konyol gua kayaknya deh guys. Katakot ito. Nagulat naman yun. Lumutang sa harapan niya. Mata dan cicak. Enggak terlihat tuh. Sa isang iglap, ang figura ay biglang lumitaw ng mas malapit sa kanya. Lubos ang kanyang pagkabigla at takot. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ang explorer para iligtas ang sarili. Nagtapos ang Creepy na video itsura. sa kanyang pagtakas mula sa parke, nanginginig sa takot at iniwan ng mga manunood ng isang nakakabahalang tanong, ano nga ba ang nilalang na nagkuubli sa abandonadong parke na yun? Ah, Isang inabandonang simbahan na matagal nang nakasara. Ilang buwan itong walang bumibisita, walang tao, walang kilos, at walang anumang senyales ng buhay. Dahil dito, lubos na nabigla ang security team nang sa wakas ay balikan nila ang kuha ng CCTV. Sa una, makikita lamang ang isang krus na kahoy na tahimik na nakasabit sa dingding, walang galaw, walang kakaiba. wow. Ngunit sa isang iglap, bigla itong bumulwak pasulong at marahas na bumagsak sa mga upuan sa harapan ng simbahan. Hindi ito dahan-dahan, Karambuli hindi mga ito puwan, no? nanginginig. Ang galaw ay malakas at madiin, parang may naghagis nito. Walang Grabe. hangin, walang bukas na pinto, at higit sa lahat, walang tao kahit saan sa kuha ng kamera. Paulit-ulit pinanood ng security team ang video, umaasang makakahanap ng paliwanag. Ngunit sa bawat pag-ulit, mas lalo lamang itong nagiging hindi maipaliwanag. At matapos ang gabing yon, iisa ang naging Pero paano mapapaliwanag yun? Wala namang taong na ano dyan. Wala kang makitang tao eh. Bagsak yung ano, yung krus eh. Tapos doon sa mga upuan, nagrumble yung mga upuan pagbagsak ng ano, ng krus.
Ano yan, may hindi normal yung ano yan. Mayroong hindi normal dyan sa ano na yan, sa simbahan na yan. Hindi normal ang activity dyan pag ganyang oras na. Grabe. Alam nila, hindi na kailanman naging tunay na bakante ang simbahan na iyon. Lakas na. Isang nakakagulat at nakapangingilabot na video ang mabilis na nag-viral sa internet. Makikita rito ang isang babae na buong tapang na hinahabol at itinataboy ang isang kakaibang nilalang na tila kahawig ng isang yeti o kilalang cryptid upang ilayo ito mula sa kanyang anak. Ang nasabing footage ay agad na nagdulot ng matinding kaguluhan at diskusyon sa Iba itsura internet, nun ah. lalo na't hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na pagkakakilanlan kung anong uri talaga ng nilalang ang nasa video. Panoorin ninyong mabuti. Laki nun ha. Hindi malaman kung ko yung ano. Hati ang opinyon ng Malaki sa publiko. unggoy yun. May mga Hindi, naniniwalang hindi, isa hindi itong yung- hindi pa natutuklas ang uri ng nilalang, habang ang iba naman Oh. ay Hindi unggoy. Grabe itsura nun. Ang laki ha. Buti tapang ng nanay ha. usahan ng mga autoridad na sinadyang itago ang katotohanan. Unti-unting nabubuo ang sari-saring teorya mula sa mga mutasyon, mga bigong eksperimento, hanggang sa paglitaw Laki, ng oh. mga nilalang na umano'y hindi dapat nabubuhay sa mundong ito. May ilang netizen ang nagsasabing kahawig ito ng gorilla, ngunit ang mukha ay kahawig ng tao na mas lalong nagtutulak sa paniniwalang ito ay isang snowman o yeti cryptid. Mas lalo pang pinalakas ang takot nang lumabas ang iba pang mga video na umano'y nagpapakita ng mga yeti na dumudukot ng mga bata at maging ng mga alagang hayop. Ang susunod na video ay kuha mula sa isang security camera. Sa footage, makikita ang isang dalaga na nag-iisang naiwan sa kanyang pinagtatrabahuhan hanggang hating gabi. Dahil sa matinding pagkapagod, napapikit siya at nakatulog sa ibabaw ng kanyang mesa. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, may isang bagay na tunay na nakakatakot ang naganap. Tunghayan natin ang video. Nakatulog. Uy! Anip yun ha. Gumalaw yung... Oh! Wow! Oh! 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 Wala siyang malay. Hindi niya alam kung ano nangyari. Sa una, mapapansin na ang kanyang cellphone ay biglang gumalaw, mag-isa. Gumalaw yung cellphone. Pagkaraan nito, isang hindi nakikitang puwersa ang tila humila at gumalaw sa katawan ng dalaga sa paraang Parang may nakakakilabot. manipula sa kamay niya eh. At sa isang iglap, bigla siyang itinapon palabas ng kanyang upuan. Hindi niya alam kung ano nangyari. Takas siya oh. Oh. Nagising ang dalaga mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, walang kamalay-malay sa kung ano ang katatapos lamang mangyari. Ngunit nang makita niya ang kuhang video mula sa security camera, doon siya tuluyang binalot ng matinding takot. Kaya ang Ikaw hindi tanong, matakot ng ganyan eh. Wala kang kaalam-alam eh. Tulog ka tapos ganyan ang mangyayari sa'yo. Di ba hindi matatakot? Orbida. ay nananatili, ano sa tingin ninyo ang totoong nangyari? Isang CCTV camera sa labas ng isang sementeryo ang nakatutok lamang sa pangunahing tarangkahan, wala nang iba pang layunin kundi bantayan ang pasukan. Isang gabi, sa kalaliman ng katahimikan, may lumabas sa kuha ng kamera, isang batang babae na mahinaong naglalakad sa kalsada,
sa labas mismo ng sementeryo. Sa unang tingin, walang kakaiba. Lahat ay tila normal. Ngunit sa susunod na sandali, may isang bagay na hindi dapat mangyari. Wow. Bigla na lamang siyang nakita sa loob ng sementeryo. Patuloy na naglalakad palalim sa daanan ng mga Wow, punto. tumagos boy, yung bata. Tumagos doon sa gate. Creepy yung bata. Bagay cemetery yan eh. Tumagos yung bata oh. Ang tarangkahan ay hindi kailanman bumukas. Wow. Walang ibang taong pumasok, at walang sandaling makikitang tumawid siya Tumagos sa yun. loob ng bakuran. Sinuri ng mga gwardya ang video, frame by frame, segundo bawat segundo, ngunit hindi nila kailanman natukoy kung paano siya nakapasok. Tumagos sa sa gate. Ang nakakakilabot na video na ito ay nakuhanan ng isang security camera sa loob ng isang shopping mall sa Mexico. Ilang buwan bago mangyari ang insidenteng ito, marami ng empleyado ang nagrereklamo na tuwing hating gabi, may nakikita raw silang kakaibang nilalang na halos transparent, kahawig ng isang munting bata na tumatakbo sa loob ng mall at bigla na lamang naglalaho na parang bula. Sa gabing ito, matapos isara ng mga gwardya ang mall, may isang bagay na bigla nilang napansin sa surveillance monitors. Isang eksenang hindi nila inaasahan at hindi nila kailanman malilimutan. Panoorin natin ang video. Bata. Ve que aquí se mete la pared. Bata. Fíjate, subió el pie. Sa footage, makikitang may isang maliit na bata na tumatakbo sa mahabang pasilyo. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa isang silid. Ngunit narito ang nakakapangilabot, sarado ang pinto ng silid. Sa kabila nito, Wow, tuloy-tuloy ganun pa rin din, ang bata tumagos sa din. pagpasok, tila ba dumaan lamang siya sa mismong pintuan. Nang i-zoom in ang video, mas lalong nakakakilabot ang detalye, parang dumiretso at lumusat siya sa mismong pader. Tumagos. Lumusot Agad lang na sa nagpadala pader. ng isang gwardya upang hanapin ang bata. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay mas lalong Grabe. nakakatakot. No, ahí se va a meter, pero... Hinanap nila yung bata. Hinanap. Sumilip eh oh. Hindi napansin na naghahanap. Ay, grabe. Binuksan ng gwardya ang pinto Di at napansin maingat ang na sinuri naghahanap. ang loob ng silid. Walang kahit sino roon. Ngunit ang tunay na bangungot ay nangyari matapos iyon. Bigla na lamang lumitaw ang bata sa tabi ng gwardya, umuusbong mula mismo sa pader sa Ayun, isang no? paraang hindi normal at hindi maipaliwanag. Hindi napansin na naghahanap. Ang lapit lang sa kanya oh. O sadyang hindi niya nakita yun dahil nga nga kung multo yan, hindi niya basta-basta makikita yan dahil multo nga eh. Ay, grabe. Katakot naman. Parang sinilip pa siya eh. Hindi ito napansin ng gwardya at tuluyan siyang umalis. Samantala, ang buong security team ay napako sa takot. Pinapanood ng live sa mga camera ang isang batang lumalabas mula sa loob ng pader at muling naglalaho na parang hindi kailanman umiiral. Ay, no mames. No, ¿y sabes qué? Hanggang sa araw na ito, wala pa ring lohikal na paliwanag para sa kakaibang pinomenong ito. Takot. May mga naniniwalang ang batang yun ay hindi isang ordinaryong nilalang, kundi isang tunay na multo na gumagala sa sa loob ng mall mall kapag tahimik na ang Gabi na lahat. eh.
Ikaw, ano sa tingin mo Anong ang iyong ginagawa ng bata nakita? dyan? Isang glitch sa kamera o isang kaluluwang hanggang ngayon ay hindi pa rin matahimik? Anong gagawin ng bata dyan hating gabi? Sa loob ng mall? Okay. Kasakot. Okay yun ah. Okay. Natapos na rin yung pinapanood nating video ng mga nagtatagusan sa mga pader sa gate. Ay, nako. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa aking mga video ina-upload. At sana yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na pa kuya sa aking channel. At huwag niyo pong kakalimutang mag-likes patapos niyong panoorin ang video. At maraming salamat naman pala doon sa mga nag-subscribe na. At sa mga sa inyo mga Kawaray at sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga OFW, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At muli, kita ulit tayo sa mga video ko pang i-upload. At maraming salamat ulit sa inyo.